This is the job of the DNR, and you have to do something about it. Matapos ang Mala Extra Challenge na paglilinis sa Boracay, target naman ng DENR ngayon na linisin ang Manila Bay at gawin itong ligtas na paliguan ng publiko. Kumuha na ang DENR ng sample ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay para suriin. Ayon kay DENR Secretary Roy Cimatu, una sa agenda ang pababain ang coliform o bacteria level sa Manila Bay. Sa inisyal na pagsusuri, nasa 313 million MPN o most probable number ang bilang ng mga fecal coliform na nakita sa Manila Bay. Natukoy na rin ng DENR ang 4 na pinaka-problematic na estero na pinagmumula ng mga basura at dumi na siyang dumediretso sa Manila Bay. Umaabot daw ng bilyon ang taas ng fecal coliform level sa ilang esterong ito. The problem is it coming from esteros in Metro Manila. Aminado ang DENR na malaking hamon sa kanila ang mga nakatirang informal settler sa paligid ng estero sa Manila Bay. Kaya habang wala pang konkretong plano para sa kanilang relokasyon, isasagawa muna ng DENR ang paglalagay ng tinatawag na silt curtain sa mga pinakamaruruming estero na siyang haharang sa maruming tubig na galing sa mga estero papuntang Manila Bay. Haharangin niya. So pag lumabas yung tubig mo doon, pag lumabas yung tubig, yung wastewater, naka-contain siya. Habang na-contain siya, tinitreat. At habang may dumarating na tubig, natural mag-overflow. Yung overflow ngayon, treated wastewater na. Ang mga solid waste naman o yung iba pang basura, gaya ng mga plastic, sasalain. Sisilipin na rin ng DENR ang ilang establishmento, gaya ng mga pampublikong ospital at public zoo, kung meron bang maayos na treatment plan at discharge permit ang mga ito. Target daw ng DENR na gawing ligtas na languyan ang Manila Bay sa lalong madaling panahon. Sa darating na January 15, muling magpupulong ang Manila Bay Coordinating Committee upang plansyahin ang kanilang master plan sa gagawing malawakang clean drive at paglilinis sa Manila Bay na matagal nang napabayaan at nilapastangan. JP Soriano, GMA News.